Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po kay Evangeline, Raquel, Jomar, Angeline, Joven, Jules, Jerry, and Mariah. At sa bawat isa po sa inyo na gising na po alas 5 ng madaling araw, no? Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. I hope and pray na tayo po ay lumalago sa usaping panalangin. At mas lalo po tayo nagiging mapanalanginin. Now, yung tatalakayin po natin ay patungkol pa rin po sa moving the hand of God. So, panalangin po ito na para bang tinatapik natin yung kamay ng Diyos, hinahawakan natin yung kamay ng Diyos at sinasabi natin, Lord, kumilos ka sa buhay ko. At I am sure, no, ngayong araw marami tayong mga kasamahan dito na talagang kailangan, Lord, kumilos ka ngayong araw din mismo, kailangan po kita. At ito pong devotion na ito ay para po sa inyo at maging sa lahat na nananalangin at dumudulog sa ating Diyos. Now, sabi po rito sa 1 John chapter 5, verse 14 to 15. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Ito ang kapanatagan sa Kanya, na kung tayo humihingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. At kung alam natin, or kung ating nalalaman, na tayo'y pinapakinggan niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na natanggap natin ang mga kahilingang hinihingi natin sa Kanya. So, ang una po nating katuruan ngayong umaga, God answers our prayers with certainty. Yung Diyos po ay sumasagot sa ating panalangin na meron pong kasiguraduhan na meron siyang sagot sa bawat panalangin na ating ipinapanalangin. At ang sagot po ng Diyos sa atin ay yes, I will answer your prayer if we pray according to His will. So God answers our prayers with certainty when we pray according to His will. Sa Tagalog po, ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo humihingi ng anumang bagay. Mga kapatid, ito po, napakalinaw po dito sa talatang ito, na kahit anong bagay ang hinihingi natin, basta ayon sa Kanyang kalooban, tayo ay pakikinggan niya. At kung tayo pinapakinggan ng Diyos, matatanggap natin kung ano yung ating ipinapanalangin. So, I hope tayo po ay ma-comfort ng katotohanan ito, mga kapatid, no? Na yung Diyos natin, ang sagot sa panalangin natin ay oo. Sasagutin ko yung prayer mo. Ibibigay ko yung kahilingan mo. Kahit ano pa yan, ibibigay ko yan sa'yo. Kung ang ating panalangin ay panalangin na ayon sa kalooban ng Diyos. Now, hindi po ito mahirap intindihin. Now, pero pag sa theology school kasi, maraming diskusyon patungkol dito. Iniisip nung marami na kung ang Diyos, meron na pala siyang kalooban, meron na siyang plano, meron siyang gusto, meron na siyang, tinatawag nating God's will. Bakit pa natin kailangang manalangin? Bakit pa natin kailangan manalangin? Ang ipapanalangin rin pala natin God's will. Hindi rin naman pala natin mababago yung kalooban ng Diyos. Bakit pa kailangan manalangin? Pero simple lang po yung reply ko dyan Kailangan mo bang baguhin ang kalooban ng Diyos bago ka manalangin? Kailangan ba yung prayer mo, kailangan pang baguhin yung kalooban ng Diyos? Mas nakakatakot yun pag yung prayer mo kayang baguhin ang kalooban ng Diyos. Dahil ang Diyos natin mabuti, Diyos natin banal, Diyos natin makapangyarihan. God is all wise, matalino at marunong ang Diyos. Nakakatakot po kung tayong mga tao na very limited and finite yung ating kaisipan, kayang baguhin ang plano at kalooban ng Diyos. No? Kaya po, mas lalo ka dapat nagpipray kasi alam mo na yung iyong panalangin ay gagamitin ng Diyos para i-accomplish niya yung mga bagay na gusto niyang i-accomplish. So tayo po nananalangin, hindi para baguhin yung kalooban ng Diyos, kundi para umayon sa kalooban ng Diyos. Now, gawin natin practical, very practical. Ganito po,
Yung anak ko, pag sinabi sa akin, Dad, I want to eat vegetable. Yun yung pinaka-prayer request niya, no? Yun yung pinaka-request niya sa akin. I want to eat vegetable. Ako, syempre, masaya ako. Yun yung kalooban ko para sa kanya, kumain ng gulay. At kahit anong mangyari, hanapan ko siya ng gulay. Minsan sabi niya, Daddy, I want to eat grapes. Grapes yung gusto niya. Talagang pupunta ako sa palengke para bumili ng grapes. Just for her. Kasi gusto ko yung request niya sa akin eh. Now, pag sinabi niya sa akin, Daddy, I want chips. Sabi ko, anak, chips na naman. Huwag ka na, bawal ka na dyan sa chips. Puro ka na lang chips. Daddy, I want chocolate. Anak, masakit na lalamunan mo, chocolate ka pa rin. Diba? Yun yung mga bagay na hindi ko gusto para sa kanya. Now, ganun din po tayo sa ating Panginoon eh. Kapag pinanalangin natin yung mga kalooban niya, yung mga bagay na gusto niya, ibibigay niya sa atin. Pero ang pagpanalangin natin, makakasama sa atin, hindi kalooban ng Diyos, hindi niya ibibigay sa atin. I think ganun lang siya kasimple, no? Kaya napakahalaga ng panalangin. Hindi upang baguhin ang kalooban ng Diyos, kundi upang umayon sa kalooban ng Diyos. At ito po yung ating kapanatagan. Ulitin po natin ang mga talatang ito. Ito ang ating kapanatagan sa Kanya na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo ay pinapakinggan niya. At pag pinapakinggan niya tayo, sabi dito, at kung ating nalalaman na tayo pinapakinggan niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na natanggap natin ang mga kahilingang hinihingi natin sa Kanya. Now, pangalawang katuruan po ngayong umaga, God does not answer our prayers with certainty. Ito naman yung opposite, no? For sure, hindi sasagutin ng Diyos yung ating mga panalangin. If or when we do not pray according to His will. Ayun po yung sinasabi ko na pag yung anak ko, again, yung topic natin ngayon, moving the hand of God. Pag yung anak ko, hahawakan niya yung kamay ko, dadalhin niya sa ref, tapos ang kukunin niya ay mga, for example, yogurt or Yakult. Gustong-gusto niya yun. Pero pag puro yun na lang, time will come, hindi ko nabibigyan ng Yakult, no? So, for sure, sa ating Diyos, sa relasyon natin sa Diyos, God does not answer our prayers with certainty. May kasaguraduhan na hindi sasagutin ng Diyos yung ating mga panalangin, hindi tayo pagbibigyan ng Diyos when we do not pray according to His will. Tandaan po natin, yung kalooban ng Diyos mabuti. Yung kagustuhan ng Diyos para sa atin mabuti. At napakainam po na ang panalangin natin ay ayon sa kalooban ng Diyos. At salamat din sa Panginoon dahil kapag ang panalangin natin hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi niya tayo sinasagot. Praise God, di ba? Salamat sa Panginoon. Kasi doon tayo mawawala ng kumpiyansa. Doon tayo mawawala ng confidence, kapanatagan. Doon mawawala ang kapayapaan natin. Naisip niyo ba yon? Mawawala yung kapayapaan natin, kapanatagan natin kung sasagutin ng Diyos lahat ng ating mga panalangin without discretion, without yung parang lahat ng sabihin mo bibigay ng Diyos. Hindi ba nakakatakot yon? Mamaya ang mga bagay na hinihingi natin hindi na mabuti tapos binibigay pa rin ng Diyos, no? So salamat sa Panginoon kasi hindi siya sumasagot sa ating mga panalangin pag hindi niya kalooban. Amen po ba? Kaya po wag po tayong magtatampo sa Panginoon pag may mga panalangin tayong hindi niya sinasagot. God does not answer our prayers with certainty when we do not pray according to His will. Pangatlo po, we can know God's will when we pray. Based po dito sa dalawang puntos natin, no? Malalaman natin ang kalooban ng Diyos kapag tayo ay nananalangin. Simpleng-simple lang po. Kapag hindi niya sinagot yung ating panalangin, hindi kalooban ng Panginoon. Pag sinagot niya yung ating panalangin, kalooban ng Panginoon. In any case, mapayapa tayo. Kasi nanalangin tayo, tapos na-discover natin kung anong gusto ng Diyos. Kagaya nung nakaraan, no, sabi sa akin ng isang tao, hindi siya natanggap doon sa gusto niyang trabaho. Sabi niya, salamat sa Panginoon. Kasi clarify niya. Pinag-pray ko yun eh. Clarify niya sa akin na hindi niya kalooban kasi hindi niya sinagot. Meron siyang kapayapaan. Meron siyang kapanatagan. Bakit? Pinag-pray niya. Nalaman niya yung kalooban ng Panginoon. So we can know God's will
when we pray. Now, ilan mga applications po patungkol sa mga talatang ito? Pray to know God's will. Simpleng-simple lang po, no? Gusto mo bang malaman ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay? Ipanalangin mo. Meron kang promotion na gustong-gusto mo? Ipanalangin mo sa Panginoon. Pag sinagot ka na yes, then that's God's will for you. Pag sinagot ka ng no, then God's will for you. Gusto mo bang magtrabaho sa ibang bansa? At meron kang inaay na trabaho ron? Ipag-pray mo. Pag ibinigay sa'yo ng Panginoon, salamat. Pag hindi ibinigay sa'yo ng Panginoon, salamat pa rin. Meron ka bang nanliligaw sa'yo at naliligawan mo? Gusto mo malaman kung laoban ng Panginoon sa iyon? Ipag-pray mo. Pag pinag-pray mo yun, sinagot ka ng Panginoon, nilapit siya, nagkain labang kayo, pinanalangin mo mabuti, praise the Lord. Pag binigay ng Panginoon. Pag hindi binigay ng Panginoon, praise the Lord pa rin. Bakit? Niligtas ka niya sa maling tao. Di ba? So, pray to know God's will. Pangalawa po, pay attention because God always answers our prayers expecting yes, no, or wait. So, tatlong pilang po yung puntos natin. No? Pray, pay attention, praise God. Pangalawa po, pay attention. Bakit? Kasi po yung Diyos laging sumasagot sa ating mga panalangin. Hindi nga lang laging yes, sometimes no, and sometimes wait. Again, malalaman natin ang kalooban ng Panginoon. Kasi for sure, sasagot siya yes, no, or hindi pa. Meron kang pinagpipray patungkol sa iyong anak, let's say scholarship, or pinagpipray patungkol sa iyong mga magulang, sa iyong mga kapatid, hindi pa sinasagot ng Panginoon. So, tapos later on, sinagot ng Lord. So, that means yung sagot ng Diyos during the time na nagpe-pray ka, you need to wait, anak. Diba? You need to wait. So, we need to pay attention kasi sa sagot ng Diyos, tatlo lang yan. Yes, no, or wait. Now, pangatlo po, ito po yung last na point natin sa application natin. Of course, napakarami nating application dito. Iba't iba po yung pangungusap sa atin ng Diyos. Now, ito po yung pangungusap sa akin ng Panginoon na gusto ko pong i-share sa inyo. No? Of course, meron din po kayong sarili. Number 3, praise God for answered prayers and unanswered prayers. Now, technically speaking, laging sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Yes, no, or wait. Sometimes, ang sagot ng Diyos, no. Minsan, ito yung tinatawag nating unanswered prayers. Okay? Unanswered prayers. Now, napakalaga po na sinasamba natin ang Diyos, pinapupurihan natin ang Diyos, pinasasalamatan natin yung Diyos para sa mga panalangin na sinagot niya ng oo. At ganun din po, equally, pinagpapasalamat natin sa Diyos yung mga panalangin natin na sinasagot niya na hindi. Bakit po? Kasi pareho po yung para sa ating ikabubuti. Para sa mata na, kung tayong mga ama at ina, no? Laging iniisip natin yung kapakanan at ikabubuti ng ating mga anak. Maging ang sagot man natin ay yes or no or wait. Laging ang bottom line nun, anak, this is good for you. Ito yung nakakabuti pa siya. At least in principle, in terms of our intention. Laging gusto natin ikabubuti. Hindi pa tayo mga perfect parents. How much more yung Diyos natin na perfect Father in heaven. Yung intention niya clear, all good, pinakamainam para sa atin, pinakamabuti para sa atin. Kaya kung sumagot man siya na yes, praise the Lord. Pag sumagot siya ng no, still praise the Lord. At pag sumagot siya ng no, wait, still praise the Lord. So praise God for answered prayers and unanswered prayers. I hope matutunan po natin itong disiplina na ito, na lagi tayo nagpapasalamat, nagpupuri sa Diyos, kahit ano pa yung sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Now, para po sa ating discussion, how can you practically apply the principle, pray according to the will of God? Isa po itong principle, katuruan sa Biblia. Paano po natin ito i-apply sa ating pang-araw-araw na buhay? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Father, thank you for our devotion today. It inspires me to pray even more, knowing that through prayer, I can discover your will. Lord, I praise you because there is certainty
that you will answer my prayers. Please teach me to be humble enough to accept your sovereign decisions. May your answer be yes, no, or wait. Lord, I will praise you. I will honor you. May your name be praised for every answered and unanswered prayer. I pray all this in Jesus' name. Amen and amen. Ito po ay magandang panalangin na isama po natin mamaya right after this devotion. At gusto ko po magpasalamat kay Ryan. Maraming salamat sa iyo kapatid sa pagsuporta mo dito sa ating channel. Patuloy kang pagpalain ng Panginoon. At kung mayroon po kayong natutunan na aral mula po sa devotion natin na ito, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. At makita-kita po tayong muli bukas 5:00 ng umaga dito sa ating daily devotion.